Good morning mga Chupa Pips! May bago na naman po tayong kwento ngayong araw na ito. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please, pindutin nyo na po ang subscribe button at ang bell icon para lagi po kayong updated sa tuwing may bago po tayong videos. Magandang araw po sa lahat ng inyong tagapakinig, Miss Maharot. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Hasmin. Nais ko po ibahagi ang aking kwento para magkaroon po ng ideya tungkol sa mga nagaganap sa mga katulad kong katulong. Kadalasan po ay hindi maganda ang mga napagdaanan ko sa aking nakaraang trabaho. Hindi po ako nakapagtapos kahit elementarya dahil sa hirap ng buhay. At hindi ko na matandaan kung ilang taon nang naghiwalay ang mga magulang ko. Hinabilin ako ng nanay ko sa kumare nitong nakakailang asawa na dahil sa hindi ito makontento sa iisang lalaki. Naalala ko pa yung sinabi ni Tita Purita. Yan po ang pangalan ng kumare ng nanay ko. Ang sabi nito sa akin na pangit at pansot daw ako at mukhang anak ng pulubi. Wala sa emosyon ko ang sumama ng loob dahil iniisip ko na maganda ako. Yun ang sabi ng nanay ko noon. Sinasagot ko din noon si Tia Purita na gusto ko ring gumanda katulad niya kahit mukhang bakla ito. Yun kasi lagi ang naririnig ko sa mga tao na nag-uumpukan sa kalye. Mukhang bakla daw nga tapos ang lakas pa ng loob na mangakit ng mga lalaki. Wala naman daw matres. Kahit ganun ang ugali ni Tita Purita, ay hindi ako nito sinasaktan. Kahit pitik ay hindi ko maalala. Lagi niya ako sinisigawan tuwing may inuutos, pero hanggang doon lang. Masasabi ko rin na mahirap pa kami sa daga. Lalo na kapag naghiwalay sila ng bago niyang kinakasama. Noong may nag-alok sa akin na mamasukan bilang katulong, ay pumayag na rin si Tita. Pero sa kondisyon na kapag nakahanap ito ng trabaho ay titigil din ako. Napilitan lang pumayag na mamasukan ako para makaiwas ako sa nakakahawang sakit nito. Isa pa, malaki ang pangarap ko na makatulong din kay Tita. Nais ko rin na makatulong sa kanya. Mahal ko din naman si Tita. Kahit nga may sakit ito, ay inaaway nito ang asawa niya kapag hindi nagbibigay ng pambili ng gamot. At alam ko din sa sarili ko na obligasyon ko din ito kapag ako naman ay may trabaho. Sa isang lugawan ako pinasok ni Tita. Tagahugas ako ng pinggan. Medyo magaan ang trabaho at libre ang pagkain ko. Pero ang ginagawa ko ay hinahati ko ang pagkain ko at inuuwi para kay Tita. Isang gabi, habang pauwi na ako ay nakasalubong ko ang opisyal ng barangay namin. Ipinabibigay ang gamot para kay Tita Purita. Agad naman ako nagtungo sa bahay namin at ibinalita dito na hindi na kami bibili ng mga gamot niya. At doon nagsimula ang pagkasigla ni Tita Purita. Binibiro ko pa nga na magkakaroon na naman ng bagong asawa ito dahil sa malapit na itong gumaling. Natatawa na lang ito sa akin, pero ilang buwan din siya na hindi lagi humaharap sa akin tuwing nag-uusap kami. Nasa labas ako ng maliit nitong kwarto, at kapag kumakain ay inilalapag ko na lang sa maliit na mesa nito na malapit sa pinto sa kwarto niya.
Dahil sa tulong ng mga tao sa amin, ay tuluyan nang gumaling si tita. Pero sa hindi inaasahan, ay hindi pala sa isang sakit mawawala sa akin si tita. Isang araw, nasangkot ito sa isang aksidente. Nasagasaan ng isang lasing na driver. Alam niyo ba, Miss Maharot, yung pakiramdam ng nawalan ng ina? Ganon kahirap at kabigat sa dibdib na halos tumigil na ang paghinga ko. Ang sakit na para bang tinutusok ng daan-daang karayom ang puso ko. Isang linggo ako na halos walang ganang mabuhay. Naalala ko na lang na hindi yata ako mahal ng Diyos. Dahil kung mahal niya ako, ay inaalagaan ako ng mga taong nagmamahal din sa akin. Nagsimula na akong magalit sa aking mga magulang. Sabi ko pa, na kung darating ang araw na hanapin man nila ako, ay ako naman ang magtatakwil sa mga ito. Kailangan kong umangat para may tapang ako kung darating man ang araw na iyon. Pero paanong mangyari? Wala naman akong pinag-aralan. Sa totoo lang, nagpaplano ako para sa sarili ko sa aking murang edad. Habang nasa malalim akong pag-iisip, ay tinawag ako ng aking amo. Nasa labas ng bahay namin siya at nais niya akong makausap. Sabi nito ay naghahanap ng kasambahay ang kapatid niya. Nasa Davao daw ito. Agad naman akong pumayag dahil nais ko makarating sa ibang lugar. Pero ang iniisip ko ay ang bahay na iniwan ni Tita Purita. Maliit lang ito pero doon na rin ako lumaki at nagkaisip. Sa kabutihang palad ay nangako ang amo ko na siya na lang ang bahala sa mga naiwan ko. Ayon pa sa kanya, ay pwede naman niya patirhan sa mga tao niya at kapag may konting sira ay may papaayos niya. Masaya ako sa bago kong amo. May pagka-istrikto pero alam kong mga totoong tao. Isa pa, lahat naman ng para sa akin ay naibibigay nila. Kung namamasyal sila ay kasama din nila ako. Lalo na noong nalaman nila na hindi ako nakapag-aral. Yung isa kong alaga ay nasa elementarya pa lang ito. Pero alam na niyang magbasa. Siya na mismo ang nagtuturo sa akin. Natutunan ko naman magbasa kahit inabot pa kami ng ilang buwan. Isang araw ay may kinuhang family driver ang amo ko. Dahil nagdadalang tao na pala ito sa ikatlong anak nito. Wala kasing magsusundo sa mga anak nila sa school. Nasa 30 o 40 na ang edad ni Kuya Allen. Mabait si Kuya Allen. Mabilis ko itong nakagaanan ng loob. Tapos, lagi din ito nag-aalala sa akin. Lalo na, kung alam na niya na nahihirapan ako sa mga gawain sa loob ng bahay. Pero may bahagi sa isip ko na tumutol. Dahil sa edad niya, ay baka may mga anak na o asawa na ito. Kaya noong minsan ay tinanong ko ito kung may sariling pamilya na siya. Hindi ako makapaniwala sa sagot niya. Wala daw itong asawa. At ang sabi pa niya ay may mga naging kasintahan naman daw siya. Subalit, lagi na lang ito iniiwan. At may naging kasintahan pa nga ito na ipinaako sa kanya ang dinadala nito. Nagsama pa sila hanggang sa mailuwal ang pinaniniwala ang anak niya. Subalit isang araw ay may naabutan ito sa bahay nila ng kinakasama niya. At nakikipagtalo sa isang lalaki, pilit na kinukuha ang bata. Halo-halong emosyon daw noon ang nararamdaman ni Kuya Allen. Dahil sa napamahal na siya sa kanyang inaakalang anak. Awang-awa siya noon sa sarili niya dahil sa pinagtaksilan siya ng mundo. Pero pumasok sa isip ni Kuya Allen na magbagong buhay na lang at kalimutan ang lahat. Noong narinig ko ang kwento ng buhay ni Kuya Allen, ay mas lalo akong nahulog dito.
At doon pa ay mas lalong lumalim ang pagtitinginan namin. Inaamin ko na hindi ko naitago ang aking pagkagusto sa kanya. At dahil sa mas marami ng karanasan si Kuya Allen, ay tila alam nito kung paano huliin ang aking damdamin upang maipadama din dito ang aking tunay na nararamdaman. Hanggang sa isang pagkakataon ay kumatok ito sa aking pinto. 10 oras ng gabi na iyon. Ang sabi ay masama daw ang pakiramdam niya. Pinapasok ko ito sa aking silid upang painumin ng gamot at pinahiga ko. Dahil sa pag-aalala ko, ay tinabihan ko siya at maya't maya pa ay nakaramdam ako ng may kakaiba sa mga oras na iyon. At doon ay pinadama ni Kuya Allen ang aking unang yugto. Dahan-dahan, ngunit medyo nakakapanikit sa pakiramdam. May sakit si Kuya Allen, pero ito pala ang gamot. Mula noong may mangyari sa amin, ay nasundan pa ng nasundan ang mga iyon. Nakakasaglit din kami sa tuwing may pagkakataon na kami lang sa kotse at kung may ipapabili ang aming amo. Isang araw at sa di inaasahan ay nabuksan ko ang wallet ni Kuya Allen. Bigla akong kinabahan. May nakita akong isang larawan at pamilyar ang mukha ng isang babae. May hawak ito na sanggol at si Kuya Allen. Para akong nanlamig at nahihilo, nanginginig at nanlalambot ang mga kalamnan ko. Mukha ng aking ina na wari, ako iyon noong ako'y sanggol pa lamang. Nandiri ako sa sarili ko. Gusto kong umiyak at sumigaw. Subalit, wala naman akong pagkwentuhan ng aking problema. Ilang araw akong tulala at hindi ko rin pinapansin si Kuya Allen na sa tingin ko ay siya ang aking ama. Tuwing maisip ko na siya ang aking ama ay parang mapapaiyak na naman ako. Hindi ko matanggap ang aking nagawa. Iyon na yatang sinasabi ng iba na mapaglaro ang kapalaran at matirang matibay sa lahat ng pagsubok sa buhay. Hanggang sa isang araw ay kinausap ako ng aking amo dahil sa nahahalata nito ang pagkatamlay ko sa trabaho. Sabi ko na lang sa kanya na naalala ko ang aking tita Purita at namimiss ko na siya. Pilit ko na iniiwasan si Kuya Allen. Makailang beses na rin ako nito nakatukin sa kwarto, ngunit hindi ko na ito pinagbuksan. At kapag magkasama kami sa kotse ay parang pipi ako at bulag. Pero minsan ay hindi maiwasan na nakikisuyo ang amo namin at may ipinapaabot sa kanya. Hindi ito nagbabago ng pakikitungo sa akin. Naging mabuti pa rin ito sa akin sa kabila ng aking ipinapakitang pagsusungit. Sa totoo lang, nahiya ako na kausapin nito at sabihin na isa ako sa mga naging bunga ng mga naging kasama niya. Ang inaakala ko mabigat na pasanin ko ay iyon lamang, ngunit nagkakamali pala ako. Hindi na ako dinadatnan sa mismong buwan na iyon. Kaya mas dumagdag pa sa isipan ko ang mga isipin na paano kung mabuntis ako, saan kaya ako pupulutin. At doon ay napagdesisyonan ko nang sabihin ang lahat kay Kuya Allen. Subalit, umuurong ang dila ko sa tuwing naaalala ko na may posibilidad na mag-ama nga kami. Nagkasalubong kami sa likod ng bahay dahil doon ko naisipan na magsampay ng mga labahin ko. Kinausap niya ako at ang sabi, mahirap magbuhat ang nag-iisang kamay. Mas magaan ang mga dinadala kapag may katuwang ka. Napatingin ako sa kanya at lakas loob kong sinabi na, Kuya, pwede po bang humiram ng pera? Agad naman ito dumukot sa wallet nito at doon ko nakita muli ang larawan.
Sinimulan ko ng pagtatanong kung sino ang mga nasa larawan. Nagtataka siya kung bakit ko ito naitanong, pero ipinaalala nito sa akin ang nangyari noon sa buhay niya, na minsan siya niloko ng babae at ipinaako sa kanyang bata. Naging emosyonal ako sa mga sinabing iyon ni Kuya Allen at nagulat na naman ako sa iba pa niyang sinabi. Nagkapatawaran naman daw sila ng babaeng nasa larawan. Noong minsan daw na napadayo si Kuya Allen sa Isabela ay hindi inaasahan na nagtagpo muli ang landas nila ng babaeng nanloko sa kanya. Nagkausap daw sila sa mga sandaling iyon. Ayon pa kay Kuya Allen na hindi rin daw ito nagtagal ng pagsasama ng aking tunay ng mga magulang dahil sa tamad daw ang lalaki. Sa mga oras na iyon ay hindi pa alam ni Kuya Allen na ako yung batang nasa larawan. At ayon pa sa kanya na may bagong pamilya na daw ang babaeng iyon. At sinabi nga na hinabilin daw niya ang bata sa kaibigan nitong babae. Naitanong pa daw niya ang address ng babaeng pinag-iwanan niya ng bata. Subalit, hindi na ito nagpatuloy sa pagsasalita dahil sa may tumawag na isang lalaki. Parang galit ito sa pagtawag na pasigaw. Pakiwari daw ni Kuya Allen ay bagong asawa niya ito. At noong tumahimik si Kuya Allen, ay ako naman ang tinanong nito kung bakit ako interesado sa kwento ng buhay niya. Kumuha muna ako ng malalim na paghinga bago nagsimulang magsalita. Paninimula ako dito. Sana mapatawad mo ako sa mga inasal ko sa iyo nitong mga nakaraang araw, Kuya. Kasi may nalaman ako na akala ko ay tama ang hinala ko. Yun pala ay nagkakamali ako. Pasensya ka na sa akin, Kuya. Sabi ko dito. Halata sa mukha nito na naguguluhan. Kaya kinuha ko ang letrato dito at itinuro ang babaeng iniwan ako. Alam mo, Kuya, sa kaibigan niya ako iniwan. At bago niya ako iniwan, ay nagsabi ito na magtatrabaho daw muna siya at babalik pagsapit ng ilang oras. Ngunit sumapit ng ilang araw, linggo, buwan at ilang taon ay walang ina ang nagpakita sa akin. Aksidente kong nasilayan ang letrato na iyan sa wallet mo. At doon ko naisip na baka ikaw ang aking ama. Kaya iniwasan kita at sinulo ang problema. Sabi ko pa kay Kuya Allen na tama siya. Mabigat ang pinapasan natin pag nag-iisang kamay lamang ang naghahawak. Salamat talaga, Kuya, at ipinadama mo sa akin na may halaga ako. Kahit iniwan ako ng mga taong dapat magmamahal sa akin. Pero may isa pa akong problema, Kuya. Paiyak kong turan dito. Agad naman sumagot kung ano daw ang problema ko. Kasi po, mukhang buntis na yata ako. Pagkasabi kong ganun sa kanya, ay hindi ko nakitaan ng pagtanggi. Ang tanging nakikita ko sa mukha nito ay parang natupad na niya ang matagal na niyang pangarap na magkapamilya. Halos lumalon ito sa sobrang saya sa nalaman. Nagiging ama na siya. Kahit halos doble ang edad ni Allen sa akin, ay nararamdaman kong mabuting tao ito. At nakikita ko ang aking kinabukasan na kasama ko siya. Hindi ko rin inalam ang lugar ng aking tunay na ina. Mas pinili ko na lang na mamuhay na kasama ang taong tunay na nagmamahal sa akin. Yung hindi ako iiwan sa kahit anong dahilan. Nararamdaman ko kay Allen ang tunay na pag-aalaga at pagmamahal. Gagawin namin lahat ng aming makakaya sa aming magiging anak. At ipinapangakong hinding-hindi kaming maghihiwalay. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat sa pagbasa. God bless you all. Hayan mga Chupa Pips,
Sana po nagustuhan niyo po ang kwento ni Ma'am Hasmin. Inuulit ko po sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please pindutin niyo na po ang subscribe button at ang bell icon para lagi po kayong updated sa tuwing may bago po tayong videos. Hanggang sa muli mga Chupa Peeps. Bye-bye!